Ang kwento ng Radha Kunda, batay sa Krishna Book na isinulat ni A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ang kwento ay nagsimula matapos ang isang tila simpleng kaganapan, ngunit nauwi ito sa isang makabuluhang pook, kabanalan, ang Radha Kunda. Isang araw, si Krishna kasama ang kanyang mga pastol na kaibigan ay nagpapastol ng baka malapit sa Govardhan Hill. Sa kanilang paglilibang o pastimes, dumating si Radha kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita sila ni Krishna, isang matinding argumento ang naganap sa pagitan nila. Ang kwento ay tinatawag na lila o pastimes o paglilibang ng Diyos kasama ang kanyang mga deboto. Ang pagtatalong ito ay may kinalaman sa insidente ng pagkapatay ni Krishna kay Aristasura, isang demonyong nag-anyong isang dambuhalang toro. Ayon sa teksto, si Aristasura ay ipinadala ni Kamsa, ang hari ng Mathura, at tiyuhin ni Krishna upang patayin siya. Nang mapatay ni Krishna ang demonyong ito, sinabi ni Radha at ang kanyang mga kaibigan, gopis, na si Krishna ay isang marumi na sa pamamagitan ng pagpatay sa isang toro na itinuturing na sagrado sa Hinduism. Sa harap ng akusasyong ito, sinabi ni Krishna na ang pagpatay kay Aristasura ay isang makatarungang gawain dahil ang toro ay isang demonyo at di tunay na sagradong hayop si Aristasura. Gayunpaman, upang mapatunayan ang kanyang pagiging malinis at mapagtanggol ang kanyang dangal, nagpasiya siyang linisin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng isang sagradong lawa. Gamit ang kanyang paa, binutas ni Krishna ang lupa at lumikha ng isang malaking hukay. Ipinatawag niya ang mga demigods na namamahala sa iba't ibang banal na ilog tulad ng Ganges, Yamuna at iba pang mga ilog mula sa iba't ibang bahagi ng San Sinukob upang dumaloy ang kanilang tubig sa hukay na kanyang ginawa. Dito nabuo ang Shyama Kunda, ang lawa ni Krishna. Pagkatapos nito, hinamon ni Krishna si Radha at ang kanyang mga kasama na lumikha sila ng sarili nilang lawa kung sa tingin nila ay mas banal sila kaysa kay Krishna. Sa halip na humingi ng tulong mula sa mga demigods, si Radha kasama ang kanyang mga kaibigang gopi ay gumamit ng kanilang mga kamay upang hukayin ng lupa at lumikha ng sarili nilang hukay na kalaunan ay tinawag na Radha Kunda. Nang makita ni Krishna ang debosyon at pagmamahal na ipinakita ni Radha at ng kanyang mga kaibigan, siya mismo ay nagsimulang tumulong upang magkaroon ng tubig mula sa Shyama Kunda papunta sa Radha Kunda. Sa ganitong paraan, ang dalawang lawa ay parehong napuno ng tubig at naging simbolo ng walang hanggang pagmamahalan at pagkakaisa nila Radha at Krishna. Sa tradisyon, itinuturing ang Radha Kunda
bilang pinakabanal sa lahat ng mga lawa dahil ito ay hindi lamang pisikal na alaala ng isang paglilibang ni Krishna at ni Radha at ng kanilang mga kaibigang gopi, kundi ito rin ang naging simbolo ng dalisay at walang kondisyong pagmamahal ni Radha para kay Krishna. Ayon sa mga tagasunod ng Gaudiya Vaishnavism, ang sinumang maligo o magpunta sa Radhakunda ng may dalisay na debosyon ay magkakaroon ng malaking biyaya sa espiritual niyang buhay. Sa maraming teksto, ang Radhakunda ay tinutukoy bilang isang lugar kung sa sino man ang nais makamit ang pag-unawa sa espiritual na relasyon ni Radha at ni Krishna ay dapat magpunta ito sa lugar ng Radhakunda. Sa pagtatayo ng Shyamakunda, si Krishna ay tumawag sa mga pangunahing demigods at kabilang sa mga demigods na ito ay si Ganga, ang Diyos ng ilog sa Ganges na pinakabanal na ilog sa India, ang Yamuna, isang sagradong ilog sa Brindaban na malapit sa lugar kung saan si Krishna ay lumaki, si Goddess Sarasvati, ang diyosa ng karunungan at ilog Sarasvati, Godavari, isang mahalagang ilog sa Timog India, Sindhu, ang diyosa ng Indus River, Narmada, isa sa mga pinakabanal na ilog sa gitna ng India, Kaveri, isang ilog sa timog bahagi ng India na itinuturing din na sagrado. Lahat ng mga demigods na ito ay tumulong upang magkaroon ng tubig na dumadaloy sa Shyamakunda at Radhakunda. Haribol!